Have you seen the guy who's not sleeping? It's getting bad. What's going on anymore, man? He was caught harassing a Filipina. He tried grabbing the cap of a security guard, as you can see there. But just please don't do what I did. Please. Don't be that stupid. I don't know what to do, you know? Life was going so good. May mga streamer talaga sa mundo na walang pakialam sa rules. Wala silang pakialam kahit sila ay mapahamak at ang mahalaga lang sa kanila ay maraming manood. Kaya ngayong araw dito sa Noel Polo TV, pag-uusapan natin ang mga streamer na handang gawin ang kahit ano para lang sa views. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lamang sa aming channel, mag-subscribe ka na para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Norme. Si Normie ay sumikat dahil sa pagpapahirap niya sa sarili habang nakakamera. Sumasailalim siya sa matitinding challenges at pagkatapos ay nilo-livestream niya ito para mapanood ng lahat. Noong 2024, gumawa si Normie ng isang announcement. Plano niyang manatiling gising ng diretso sa loob ng 12 araw. Gusto niyang magtakda ng bagong world record at tinawag niya itong Staying Awake for 12 Days World Record Live. Pero walang saysay ang challenge na yon dahil matagal nang wala ang record na yon. Noong 1997, ipinagbawal ng Guinness World Records ang lahat ng world records tungkol sa pagpupuyat ng matagal. Bakit? Dahil delikado ito at maaaring ikamatay. Ayon sa mga scientific studies, kahit kaunting kakulangan lang sa tulog ay maaaring magkaroon ng masamang epekto sa mental at physical health ng isang tao. May iba na ring sumubok noon na basagin ang Staying Awake record at karamihan sa kanila ay nagkaroon ng health problems na tumagal ng halos 10 taon. At sa kaso ni Normie, kahit magtagumpay pa siya, hindi rin naman ito mabibilang bilang official record pero wala siyang pakialam. Sinimulan ni Normie ang kanyang stream sa YouTube. Ang goal niya ay makapagtagal ng 12 araw nang walang kahit isang segundo ng tulog, nakatingin ang buong mundo. Noong una, masaya pa ang stream. Maayos pa ang pakiramdam ni Normie, pero habang lumilipas ang mga araw, nagsimula nang makita ang epekto ng matinding pagod. Bumagal ang pagsasalita niya. Madalas siyang nakatulala sa kawalan. Nakakaranas na rin siya ng hallucinations. Nagmamakaawa ang viewers na itigil na niya ang challenge para sa sarili niyang kaligtasan. May ilan pa ngang nagtangkang alamin kung nasaan siya para makapagpadala ng medical help. Kalaunan, nagsimulang mag-alala ang YouTube. Ayaw nilang magkaroon ng medical emergency sa platform nila, kaya ipinasara nila ang stream ni Normie. Sa puntong iyon, 250 oras na siyang gising. 12 oras na lang sana ang kulang niya, pero tumanggi siyang tumigil. Kaya gumawa si Normie ng panibagong livestream sa Kick. Maraming naniniwala na mas maluwag ang rules ng Kick kumpara sa YouTube. Pero kahit ang Kick ay naisip na sobrang delikado ng ginagawa ni Normie, kaya pinatigil din nila ang stream. Pagkatapos noon, binaban pa nila si Normie para hindi na siya makapag-stream ulit doon. Pero hindi pa rin siya sumuko, lumipat naman siya sa isa pang platform na Rumble. Sa puntong iyon, halos hindi na siya makatagal. Pinipilit siyang panatilihing gising ng kapatid niya sa pamamagitan ng pagbuhos ng tubig sa kanya at pagpapatayo sa kanya paminsan-minsan. Pero kahit papaano, nagawa niya. Nanatili siyang gising sa loob ng 264 hours at 56 na minuto. Nalampasan niya ang unang world record. Pagkatapos noon, natulog si Normie ng diretso sa loob ng 38 oras. At nakakagulat, parang wala naman siyang naging seryosong health problems. Nag-viral online ang mga clips mula sa stream niya. Biglang nagkalat ang pangalan ni Normie sa internet. Pero hindi pa doon nagtapos ang lahat. Makalipas ang 2 buwan, gumawa na naman si Normie ng panibagong challenge. Plano niyang manatili sa kumpletong kadiliman sa loob ng 30 araw. At syempre, nila-livestream niya rin ang buong karanasan. Ang silid na tinuluyan niya ay sobrang dilim. Ang dahilan lang kung bakit may nakikita ang viewers ay dahil sa infrared camera. Wala ring laman ang kwarto kundi kutsyon at ilang basic supplies. Pero habang tumatagal siya sa dilim, lalo itong nagiging nakakatakot. Nagsimula siyang makipag-usap sa kamera habang sinusubukang hulaan kung ilang araw na ang lumipas. Pagsapit ng ika-22 araw, kinakagat na niya ang pinto na parang nawawala na siya sa sarili. Inakala ng mga viewers na tuluyan na siyang nawala sa sarili. Sa wakas, dumating din ang ika-30 araw. Hinila siya palabas ng madilim na kwarto ng kanyang mga kaibigan. Napanood ng audience ang unang beses niyang makakita ng liwanag matapos ang 30 araw. Ginawa ni Normie ang lahat ng iyon para lang sa views at epektibo nga ito.
Ngayon, mayroon na siyang mahigit 1 milyong subscribers sa YouTube at patuloy pa rin siyang gumagawa ng mga kakaiba na challenges. Ice Poseidon. Si Ice Poseidon ay sumikat bandang 2016. Kilala siya sa pagla-livestream habang napapasama sa kung ano-anong gulo sa iba't ibang lugar sa Los Angeles. Habang mas marami siyang ginagawang kalokohan, mas lalo namang tumataas ang views niya. At isang araw nakaisip siya ng bagong ideya. Ito raw ang magiging pinaka-wild na livestream na nagawa niya. Noong 2018, inilunsad ni Ice ang RV Road Trip. Nakumbinsi niya ang 14 na streamers na sumakay sa isang RV at maglakbay sa iba't ibang parte ng bansa. Naka-livestream sila 24/7. Walang pahinga, walang filter. Hindi nagtagal, naging parang war zone ang loob ng RV. Araw-araw may nag-aaway at mas lalo pa itong ginagatungan ng viewers online. Umabot pa sa punto na may isang streamer na pinababa sa RV at iniwan sa gitna ng disyerto. Ang buong biyahe ay naging parang sirko at si Ice Poseidon ang ringmaster. Parang alam niyang magiging disaster ang trip, kaya sinadya niyang guluhin ang lahat para sa views. Pagkalipas ng ilang taon matapos ang unang RV trip, muli na naman siyang gumawa ng panibagong adventure. Noong 2023, lumipad siya papuntang Bangkok. Simple lang ang goal niya, gumawa ng kakaibang content na magva-viral online. Pero iba ang Thailand kumpara sa Amerika at muntik na siyang mapunta sa kulungan dahil sa kanyang livestream. Isang gabi, kumakain si Ice at ang girlfriend niya sa isang restaurant. Pagkatapos, nakaisip sila ng isang kakaibang ideya. Gusto niyang magsuot ng lingerie at sumayaw ng di maganda sa harap ng girlfriend niya mismo sa gitna ng mataong restaurant. At syempre, naka-livestream iyon. Kakaiba man pakinggan, ginawa nga nila. Habang tumataas ang views at reactions online, may isang bagay na hindi naisip ni Ice. Napakahigpit ng Thailand pagdating sa public decency laws. Ang pagsasayaw ng di maganda sa pampublikong lugar ay hindi lang bastos para sa kanila, illegal din ito. Galit na galit ang manager ng restaurant. Inakusahan niya ang dalawa ng pambabastos sa Thai culture. May tumawag ng pulis. At bago matapos ang gabi, inaresto si Ice Poseidon. Kinasuhan siya ng pamamahagi ng obscene content na may kaparusahang hanggang 5 taon sa kulungan sa Thailand. Pero sinusuwerte si Ice. Ilang linggo lang siyang nakulong at napilitang gumawa ng public apology. Pagkatapos noon, pinalaya siya matapos magbayad ng $12,000 na piyansa. Nakakuha na nga ng views ang lapdance stream ni Ice, pero nauwi rin ito sa pagkakaaresto niya sa ibang bansa. iShowSpeed. Si iShowSpeed ay 20 taong gulang pa lamang pero mayroon na siyang mahigit 4.2 billion views online. At ang dahilan? Hindi mo kailanman mahuhulaan ang susunod niyang gagawin. Minsan tumatahol siya, umuungal, sumisigaw o bigla na lang sumasayaw sa harap ng webcam ng walang dahilan. Ang pagiging unpredictable niya ang nagpasikat sa kanya. Pero habang mas maraming tao ang nanonood, lalo rin niyang tinaasan ang level ng kalokohan sa kanyang content. Noong July 4, 2022 Independence Day sa Amerika, nagdesisyon si Speed na mag-celebrate habang naka-livestream pero sobrang delikado ng paraan niya ng pagdiriwang. Nagsindi siya ng napakalaking fireworks na hugis Pikachu sa loob mismo ng kanyang kwarto, hindi sa labas, hindi sa parke, kundi sa mismong kwarto niya na papalibutan ng mga furniture, kable at kung ano-anong bagay na madaling magliyab. Pagkasindi niya ng mitsa, nagsitalsikan agad ang mga spark sa iba't ibang direksyon. Noong una, tinatawanan lang ito ni Speed. Pero habang patuloy ang pagkalat ng apoy at spark, nagsimula siyang mataranta. Mukhang anumang oras ay pwedeng masunog ang buong kwarto. Pero sa kabutihang palad, walang nasunog. Humina rin ang apoy at walang bagay na nagliyab. Nag-viral online ang mga clips ng livestream na yon. May isang user pa sa Reddit na nagsabing, gagawin talaga ng mga tao ang pinakakalokohang bagay para lang sa internet fame. Iisipin mong sapat na ang muntik ng pagsunog ng bahay para matuto siya, pero hindi si Speed. Fast forward tayo sa October 2023. Naka-livestream si iShowSpeed mula sa kanyang kwarto nang bigla na naman siyang maglabas ng isa pang Pikachu firework. Pagkasindi niya ng mitsa, nagsabugan agad ang fireworks sa buong kwarto niya. Tumatama ang mga spark sa kortina at tumatalbog sa mga dingding. Parang nagkakagulo ang lahat. Dali-daling kumuha si Speed ng unan para harangin ang mga tumatalsik na apoy. Muli na namang mukhang masusunog ang buong kwarto niya anumang oras. Pero kahit paano, sinuwerte na naman siya. Naubos ang fireworks bago pa may tuluyang magliyab. Katulad ng dati, nag-viral na naman ang video. Pero sa pagkakataong ito, maraming fans niya ang hindi natawa. Nag-aalala sila.
Sobrang delikado na raw ng ginagawa niya. Kapag nagkataong kumalat ang apoy, maaari itong madamay sa ibang bahay. Pero kahit ganoon, lalo pang lumaki ang fanbase ni Speed. Patuloy pa rin siyang minahal ng mga tao. At nakakagulat, 1 taon matapos niyang muntik masunog ang sariling kwarto, si iShowSpeed pa ang itinanghal na Streamer of the Year. Vitaly. Si Vitaly Zdorovetsky ay isa ng streamer ngayon, pero noong nagsisimula pa lang siya, kilala siya bilang prankster. Ang unang video niyang nag-viral ay pinamagatang Miami Zombie Attack Prank. Nagbihis si Vitaly bilang zombie at hinabol ang mga random na tao sa mga kalsada ng Miami. Sumabog sa internet ang video at agad siyang sumikat, pero iyon din ang naging simula ng lahat ng kaguluhang sumunod. Pagkalipas ng ilang taon, nag-upload na naman si Vitaly ng panibagong video. Ang title nito ay Russian Hitman Prank Gone Wrong. Sa pagkakataong ito, nagbihis siya bilang isang Russian gangster. Lalapitan niya ang mga random na tao at maglalapag ng briefcase sa tabi nila. Pagkatapos, sasabihin niyang may 60 seconds lang sila para tumakbo palayo rito. Natural, inisip ng mga tao na may nakakatakot na laman ang briefcase kaya nagsitakbuhan sila. Hindi nagtagal, may tumawag ng pulis. Naaresto si Vitaly dahil sa mga kasong may kinalaman sa pagbabanta gamit ang kahina-hinalang device. Kalaunan, naibasura rin ang mga kaso laban sa kanya. Pero nang mag-viral ang Russian Hitman video, may natutunan si Vitaly na maling aral. Sulit daw ang panganib ng paglabag sa batas kung magiging viral ka naman. Kaya dinala niya ang kanyang kaguluhan sa iba't ibang bansa. Noong 2014, inistorbo ni Vitaly ang 2014 FIFA World Cup Final sa Brazil. Tumakbo siya papasok sa field habang may nakasulat na natural-born prankster sa kanyang dibdib. Agad siyang tinakal ng security at nakulong ng 1 gabi, pero nakuha niya ang atensyon na gusto niya. Noong 2020 naman, lumipad siya papuntang Egypt at umakyat sa isa sa mga piramid. Illegal din yon. Inaresto siya ng Egyptian police at 5 araw siyang nakulong. Pagkatapos noon, dineport siya at pinagbawalang bumalik sa Egypt habang buhay. At iyon ang naging pattern ng buhay niya. Maglakbay sa ibang bansa, gumawa ng illegal, maaresto, mag-viral. Dumami ang followers. Si Vitaly ay naging isang international troublemaker. Pero mukhang maling bansa ang napagtripan niya sa pagkakataong ito. Noong unang bahagi ng 2025, lumipad si Vitaly papuntang Pilipinas para gumawa ng content doon. Sa pagkakataong ito, naka-livestream siya imbes na pre-recorded videos. At hindi nagtagal, agad siyang nakagawa ng kontrobersya. Sa isang stream, nagbanta siyang hold-upin ang isang babae. Sa isa namang stream, ninakaw niya ang sombrero ng isang pulis o gwardiya at tumakbo palayo. At hindi lang iyon, may iba pa siyang ginawang kaguluhan. Para kay Vitaly, content lang ang lahat ng iyon. Pero para sa viewers, sobra na. Kaya may mga tumawag na ng pulis. Natunto ng mga pulis sa Pilipinas si Vitaly Zdorovetsky at kalaunan ay inaresto siya. Tinawag siyang undesirable alien. Isa itong legal na termino para sa mga dayuhang lumalabag sa lokal na batas o gumugulo sa kapayapaan ng bansa. At sa ngayon, pagkatapos makulong, tila nakauwi na siya sa Russia at sana di na maulit ang kanyang kalokohan. Kai Cenat. Si Kai Cenat ang hari ng Twitch noong unang bahagi ng 2024. Siya ang may pinakamaraming subscriber sa platform at obsessed siya sa pagiging number 1. Pero noong September 30, nagising si Kai sa masamang balita. Nalampasan siya ng isa pang streamer na si Iron Mouse. Umabot na si Iron Mouse sa humigit kumulang 326,000 subscribers. Halos 20,000 na mas marami kaysa kay Kai. Ibig sabihin, si Iron Mouse na ngayon ang top streamer sa Twitch. Desperado si Kai na mabawi ang pwesto niya kahit ano pa ang kapalit. Kaya nakaisip siya ng plano. Isang bagay na siguradong magdadala ng napakaraming subscribers. Magla-livestream siya ng tuloy-tuloy sa loob ng 30 araw, 24 na oras kada araw, 7 araw kada linggo. Nagawa na ni Kai noon ang isang 30-day stream at alam niyang sobrang nakakapagod yon. Pero handa siyang tiisin ang kahit ano para lang maging number 1 ulit. Tinawag niya itong Mafiathon 2 at nagsimula ito noong November 1, 2024. Naging parang entablado ang kwarto ni Kai. Naglalaro siya ng games, kumakanta, nagho-host ng celebrity guests, at pati pagtulog niya ay naka-live sa camera. Pero matapos ang 3 linggong walang pahinga, gumawa si Kai ng nakakabahalang announcement. Look at that cup, there's blood, there's spit. I am sick, cause my chest is all clogged.
Nagpanik ang viewers at mabilis itong naging headline online. Karamihan sa mga tao ay titigil na agad sa stream pagkatapos noon. Pero hindi si Kai. May 8 araw pa siyang kailangang tapusin para maabot ang 30 days. Halos wasak na sa pagod si Kai, pero desperado siyang panatilihing nakatutok ang mga tao sa stream niya. Kailangan niya ng isang nakakagulat na eksena para hindi mawala ang atensyon ng viewers at doon niya ipinatawag ang isang magician. Inimbitahan ni Kai sa stream niya ang magician na si Max Major. Simple lang sana ang plano, ilang magic tricks, kaunting tawanan at dagdag energy sa stream. Pero may isang trick na sumobra. Bilang parte ng palabas, nag-set up si Max ng 3 lubid sa isang kahoy na frame para itong ginagamit noon sa pagkitil sa mga kriminal. Pagkatapos, sinabi niya kay Kai na hilahin ang isa sa mga hawakan sa harap niya. Kapag maling hawakan ang nabunot ni Kai, maaaring ikakitil iyon ni Max. Pero nang pumili si Kai at hilahin ang hawakan, biglang umangat sa ere ang katawan ni Max. Maling hawakan ang nabunot niya. Sa loob ng ilang nakakakilabot na segundo, inakala ng lahat na may nakitil silang tao habang naka-livestream. Pero bahagi lang pala iyon ng isang napaka-realistic na magic trick. Ayos lang si Max the Magician. Walang napinsalaan, pero hindi natawa ang viewers. Magic show ang inaasahan nila, pero takot ang naramdaman nila. At si Kai ang sinisi ng marami. Pero sa totoo lang, wala naman siyang alam sa detalye ng prank bago ito ginawa. Kontrobersya man o hindi, hindi pa rin itinigil ni Kai ang stream at makalipas ang ilang araw, naabot din niya ang goal. 30 araw na tuloy-tuloy na live streaming. Dr. Disrespect. Si Dr. Disrespect ay kakaiba pagdating sa streaming. Lagi siyang may suot na sunglasses, wig at peking bigote. Kilala rin siya sa walang tigil na trash talk. Parang isang palabas ang bawat live stream niya at hindi iyon pinagsasawaan ng mga fans. Noong 2017, nanalo pa siya bilang Streamer of the Year. Pero kalaunan, gumawa siya ng isang kakaibang desisyon. Gusto lang sana niyang makakuha ng dagdag views, kaya may kinunan siyang bagay na hindi kailanman dapat na isama sa camera. Nangyari ito noong June 2019 sa E3 2019 sa Los Angeles. Gusto ni Dr. Disrespect na bigyan ng fans niya ng behind-the-scenes experience na parang kasama nila siyang naglalakad sa event, pero sumobra siya sa ideya ng pagkuha ng bawat sandali. Habang naka-livestream, pumasok si Dr. Disrespect sa isang pampublikong banyo pero hindi niya sinara ang camera. May mga tao sa loob, may umiihi sa urinal, may naguhugas ng kamay, at habang nangyayari iyon, tuloy pa rin ang live stream. Hindi lang yon awkward, illegal din yon. Sa California, krimen ang mag-film sa loob ng pampublikong restroom at higit 60,000 viewers ang nanonood ng mga oras na iyon. Sumabog agad ang social media, binaha ng reklamo ng mga tao ang Twitch at ang E3. Doon lang napagtanto ni Dr. Disrespect na malaki na pala ang problema niya. Agad siyang pinatawan ng 2-week ban ng Twitch habang pinatalsik naman siya ng E3 convention. Makalipas ang 1 linggo, naglabas siya ng apology. Sinabi niya, masyado kaming nadala sa E3 IRL journey kaya naging bulag kami sa kung ano ang tama at mali. Wala kaming masamang intensyon. Kalaunan, humupa rin ang iskandalo. Tinanggal ng Twitch ang ban at bumalik ulit siya sa pag-stream. Nagkaroon pa siya ng iba pang kontrobersya matapos iyon pero ibang kwento na yon. Carl Reamer. Si Carl Reamer ay hindi mukhang tipo ng taong gagawa ng kalokohan para lang sa views. Isa siyang professional Call of Duty player. Mayroon siyang mahigit 100,000 followers sa Twitch. Parte rin siya ng isang esports team at hindi nasasangkot sa drama. Pero isang araw, nadala siya ng emosyon at gumawa siya ng isang bagay na nagpa-viral sa kanya sa maling dahilan. Nangyari ito noong March 4, 2020. Katulad ng nakasanayan, nag-livestream si Carl mula sa kanyang kwarto. Pero iba ang gabing iyon. Una sa lahat, nakainom si Carl. Halata ito sa paraan ng pagsasalita niya dahil bulol at mabagal siya magsalita. Pagkatapos, nagsimula siyang mag-rant tungkol sa mga taong tinatawag siyang mahirap o broke. Sinusubukan niyang magmukhang matapang na para bang gusto niyang takutin ang mga nang-aasar sa kanya. Pagkatapos, may inabot siya sa labas ng kamera at biglang naglabas ng sandata. Biglang pumutok ang sandata at tumama ang bala sa computer setup niya. Natulala si Carl sa gulat. Agad niyang tinapos ang stream. Pero huli na ang lahat. Libu-libong viewers na ang nakakita ng buong pangyayari. At pagsapit ng umaga, viral na ang clip sa buong internet. Parang lahat na lang ay pinag-uusapan si Carl Reamer matapos aksidente niyang maputok ang sandata habang naka-livestream. At mukhang nasira niya ang $1,000 na monitor at hindi biro ang naging kapalit nito.
Una, binaban siya ng Twitch dahil sa paglabag sa firearms policy ng platform. Pagkatapos, agad din siyang tinanggal ng esports team niya sa mismong araw na iyon. Biglang bumagsak ang career ni Carl, kaya gumawa siya ng apology video sa YouTube. Pagkatapos, ipinakita niya muli ang clip para maintindihan ng mga taong hindi pa ito napapanood. Nagmakaawa rin siya sa fans na huwag siyang gayahin. Matapos maban sa Twitch, inilipat ni Carl ang streams niya sa YouTube. Pero hindi na ito naging katulad ng dati. Kahit ano pa ang gawin niya, palaging may nagbabanggit ng insidente sa chat. Nangyari man ito noong 2020 na halos 5 taon na ang nakalipas. Mukhang hindi na iyon kailanman mawawala sa isip ng internet. Natalie Reynolds. Si Natalie Reynolds ay handang gawin ang kahit ano para sa atensyon, kahit pa makairita o makainsulto siya ng ibang tao. Pumupunta siya sa bahay ng mga estranghero, nagtatanong ng kakaiba at nila-livestream ang reactions nila. Isa pang beses pumunta siya sa gym na body paint lang ang suot. Napansin agad iyon ng mga tao at kinall out siya. Nakaka-offend man ang content niya, gustong-gusto naman ni Natalie ang drama. Pagkatapos noon, dumating ang tinatawag na braid incident. Nakipag-away si Natalie sa isang babae na galit dahil naka-braid siya. At matapos ang komprontasyon, lalo pa siyang nag-post ng videos na ipinapakita ang kanyang braids. Mahilig talaga siyang manggulo. Iyon ang trademark niya. Manginis ng tao, gumawa ng drama, at kumuha ng views. Pero ang susunod niyang ginawa ay hindi na basta nakakainis lang. Delikado na ito. Noong May 2024, nag-livestream si Natalie habang naglalakad sa Austin. Kasali siya noon sa isang scavenger hunt, isang challenge kung saan kailangang maghanap ng mga nakatagong bagay para manalo ng premyo. Bilang parte ng challenge, kailangan niyang makahanap ng RFID scanner. At dahil sa paghahanap na yon, napunta siya sa isang lawa. Inisip niyang baka nasa tubig ang scanner. Doon niya nakita ang isang babae na nakaupo malapit sa lawa at doon nagsimula ang problema. Inalok ni Natalie ang babae ng $20 kapalit ng pagkuha ng scanner mula sa tubig. Sinabi ng babae na hindi siya marunong lumangoy, pero wala iyong pakialam kay Natalie. Paulit-ulit niya itong pinilit tumalon sa lawa. Habang nangyayari iyon, patuloy lang sa pagsisigaw si Natalie. At sa wakas, tumalon nga ang babae. Pero dahil hindi siya marunong lumangoy, nagsimula na ang insidente. At ang mas nakakatakot, parang hindi man lang nabahala si Natalie. Humahagikik pa siya habang hirap na hirap ang babae sa tubig. May isang taong malapit doon ang tumawag sa 911 at doon ginawa ni Natalie at ng kanyang grupo ang pinakamasamang bahagi ng lahat. Tumalon sila sa sasakyan at mabilis na umalis. Iniwan nila ang babae sa lawa habang lumalaban ito para mabuhay. Habang nanginginig sa takot ang viewers, may isang nag-comment na iniwan na lang nila siya imbes na tulungan na makaahon sa lawa. Sa kabutihang palad, umabot agad ang emergency workers at nailigtas ang babae. Samantala, nag-viral ang stream ni Natalie. Libo-libong tao ang nakakita sa ginawa niya at galit na galit sila. Sinubukan ni Natalie na depensahan ang sarili sa isang follow-up stream. Pagkatapos noon, bigla siyang nawala sa internet ng ilang buwan. Pero nung unang bahagi ng 2025, bumalik siya dala ang isang apology. Inamin din ni Natalie na may legal problems siyang kinakaharap dahil sa insidente. Patuloy pa rin ang investigasyon at hindi maganda ang sitwasyon niya. Nilagay siya sa house arrest dahil sa nangyari. Sa huli, hindi pa nakukulong si Natalie sa ngayon. Pero mukhang hindi na siya mapapatawad ng internet sa ginawa niya sa babaeng yon. Pinapatunayan lang ng lahat ng kwentong ito ang isang bagay na hindi lahat ng atensyon ay magandang atensyon. Mga kaibigan, ang views ay dumarating at nawawala, pero ang mga pagkakamali habang buhay nang nananatili sa internet.